paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, inawat ni Elmo si Nana Diega sa pagsaboy ng holy water sa punong Balete. Pinaalis ng binata sa kanilang kainin ang matandang arbularya dahil naniwala si Elmo kay Beatriz na may nakulong na lamang lupa sa punong Balete na kapag napalaya ay malamang na magbigay ng gantimpala. Kasunod yun, ang addict na si Jason ang nagtangkang magpalaya sa maligno sa punong Balete. Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Maligno sa punong Balete, sa isa na namang gabi ng lagim. Bakit ganito, Maligno? Sige, Jason. Galagin mo ng alambreng 23 na nakapulupot pa yan po sa ibaba ng porong Balete. Galagin mo na.
para makalaya na ako sa loob ng punong ito na kinakukulungan ko. Hindi ko makalagang alambre. Hindi mo makalag. Oh, sa tuwing tatangkain kong kalagyan ng alambre, parang lalo itong bumabaon sa puno. Kung gano'n, nag-aaksaya ka lamang ng lakas. Hindi maligno. Hindi mo makakalagang alambreng may tinik na nakapulupot sa punong balite. Makakalag ko yan. Maniwala ka sa akin. Gagawa ako ng paraan. Jason! Hintayin mo ako dyan. Babalik ako. Jason! Hindi mo ko mapapalaya sa pagkakakulong ko rito sa punong balite. Kahit anong gawin mo! Elmo, ano nangyari sa lakad mo? Hindi pa ako nakarating sa kaingin namin, Beatrice. Oh, bakit? Ayon sa kalugar naming albularya, huwag ko raw tangkaing palayain ang malignong nakakulong sa punong balite. Bakit ipinaalam mo sa ibang tao ang pinag-usapan natin? Kasi gusto kong matiyak na hindi ako magsisisi sa gagawin ko. Bakit ka magsisisi? Sinabi ko na sa'yo, kapag napalaya mong malignong nakakulong sa punong balite, gagantimpalaan ka niya ng kayamanan. Bakit sabi sa akin ng matandang albularya, kapag napalaya akong maligno, mapapahamak ako? Bakit ka maniniwala sa kanya? May kaalaman siya sa mga lamang lupa. Kaya sumangguni muna ako sa kanya bago ako magpunta sa aming kaingin. Anong malay mo kung pinipigilan ka niya sa gagawin mo? Dahil gusto niya, siya ang makapagpalaya sa maligno nakakulong sa punong balite para siya ang mabigyan ng gantimpalang kayamanan. Ganun nga kaya, Beatrice? Ganun, Elmo. Kaya wag mong paniwalaan ang albularyo na kausap mo. Ako ang sundin mo. Magbalik ka na sa kaingin. Beatrice. Kumilos ka na. Bago ka pa maunahan ng iba sa pagpapalaya sa malignong nakakulong sa punong balite. Maligno! Saan ka galing, Jason? Nagagilap ako ng palakol. Anong gagawin mo? Ito ang gagamitin ko para matanggal ang alambreng may tinik na nakapulupot sa punong balite. Jason! Papalakulin ko ang alambre ng ganito. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nana Jega, nanggaling si Elmo dito sa bahay niyo kanina. Oy, oo, Flora. At humingi siya sa inyo ng dispensa sa ginawa niyang pagpapaalis sa inyo sa kaingin namin noong isang gabi. Sinabi ko na sa anak mo. Kalimutan na namin yun. Ay, mabuti naman ho't sinunod niyang iniutos ko sa kanya. Yun ho ang gusto kong malaman kaya naparito ako sa inyo. Likas na mabait naman yung anak mo. Mula kasi sa kanyang pagkabata, binusog ko na siya sa mga mabubuting pangaral. Kaya nga, si Elmo ang may kakayahang gawin ang kinatatakutan ko. Ho? Ano hong kinatatakutan niyo? Ay baka palayain ng anak mo ang malignong nakakulong sa punong balete. Nana Jega? Ay kapag nakalaya ang maligno na yon, malamang magsabog na naman yun ng lagim.
Sinabi ko na sa iyo, Jason. Nag-aaksaya ka lang ng dagat. Maligno, hindi ko maintindihan. Sa paulit-ulit sa lakas ng pagpalakol ko, dapat maputo ng alambring may tinik na nakapulupot sa punong balite. Pero bakit hindi ko magawa? Dahil may orasyon na nakakapit sa benditadong alambring yan. Hindi maaaring hindi kong matanggal ang alambring yan. Para makalaya ka na at mabigyan mo na ako ng gantimpalang kayamanan. Kung merong unang may gustong makalagbo ang alambring may tinik na nakapulupot sa punong balite, walang iba kundi ako. Dahil hirap na ako sa loob ng tulong ito. At gustong-gusto ko nang makalaya rito. Pero hindi ang taong kagaya mo ang makapagpapalaya sa akin dito sa punong balite. Hindi, Maligno. Kaya huwag ka nang magpilit. Kahit anong sabihin mo, pilit ko pa rin kakaligin ng alambring may tinik na nakayapo sa puno. Papalakuling ko ulit ng paulit-ulit. Jason! Aling Flora? Naparito ako sa kaingin namin dahil akala ko narito si Elmo. Pero hindi ko akalaing ikaw ang daratnang ko dito. At magpipilit kang palayain ng Malignong nakakulong sa punong balete. Ano man ang gawin ko, wala kayong pakialam sa akin. Ay, umalis ka rito sa aming kaingin. Kayo ang umalis dito. Kung ayaw niyong kayo ang palakuling ko. Papalakulin mo ako? Oo, narinig mo. Kaya lumayas ka rito bago pa magdilim ang paningin ko at madisgrasa kayo. Lumayas kayo rito! Walang yung Jason na yan, inay. Hindi na niya kayo ginalang pa. Pinalayas niya ako sa ating kaingin, Elmo. Tapos pinagbantaan niya pa akong papalakulin. Umanda siya sa akin. Umuwi agad ako para ireklamo natin siya sa barangay, anak. Ako na pong bahala sa adik na yun. Elmo! Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Elmo! Magbalik ka dito! Elmo! Jason! Elmo? Bakit pinagbantaan mong papalakulin ng nanay ko, ha? Lumayas ka rito! At ako pa ang palalayasin mo sa aming kaingin, ha? Lumayas ka! Kung ayaw mong madisgrasa sa palakol ko! Bago mo magamit ang palakol mo, tikman mo ng itkit ko! Oh. Ay! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Diyos ko. Nana Jega. Bakit kumahangos ka parang ligalig? Ay, kanina ho kasing nagpunta ako sa aming kaingin. Dinatnang ko rin si Jason. Yung palugar nating ade. Ay, siya nga ho. Pinapalakol niyang puno ng balete para mapalaya ang nakakulong doon na maligno. Aba, hindi tamang ginagawa ng Jason na iyon. Kaya nga ho sinaway ko siya. Pero ayun, nagalit.
Nagalit siya sa akin. Pinalayas ako at binantaan pang papalakulin. Ay, baluktot talagang pag-iisip ng adik na yun. Kaya nga balak kong ireklamo siya sa barangay. Pero nang malaman ni Elmo ang ginawa sa akin ni Jason, abay bigla siyang umalis sa bahay namin. At malamang puntahan niya ang adik na yun sa kaingin at kumprontahin. Kaya susundan ko ang anak ko para awatin. Ay, kahit hindi pigilan ni Elmo si Jason sa pagpapalakol doon sa punong balete. Ay, walang magagawa ang adik na yun para mapalaya ang malignong nakakulong sa loob ng puno. Anong ibig niyo sabihin? Ang isang taong may mabuting kalooban lang ang tanging makapagpapalaya sa maligno sa punong balete. Etong tadyak sa mukha mo! Ang lakas ng loob mong pagbantaan ng nanay ko na papalakulin mo. Lampa ka naman pala. Elmo! Ha? Bumagsak na sa lupa si Jason. At nawalan siya ng malay. Tantanan mo na siya. Maligno? Oo. Isa nga akong maligno na nakakulong dito sa loob ng punong balete. Bakit hindi ka makapagpakita sa akin? Makikita mo ko kapag nakalaya na ako sa punong ito. At makalalaya lamang ako sa tulong mo. Paano kitang matutulungan? Talagin mo ang alambring may tinik na nakapulupot sa ibaba ng punong balete. Makakalag ko ang alambre kapag ginamitan ko ng palakol. Hindi mo na kailangan ng palakol. Sa pamamagitan lamang ng iyong mga kamay, makakalag mo ng alambreng may tinik. Parang mahirap yun. Subukin mo, Elmo. Sige, susundin kita, maligno. Kakalagin ko sa pamamagitan lamang ng aking mga kamay ang alambreng may tinik na nakapulupot payapos sa punong balite. Ito. Ba, katakataka. Pero tama ka, maligno. Sa pamagitan lamang ng aking mga kamay, madali ko nakalag ang alambreng may tinik. Ngayon, makalalaya na ako. Maligno? Ngayong nakalaya na ako, makikita mo na ang anyo ko, Elmo! Maligno. Mabalahibong buo mong katawan. Nakausling malalaki mong mga mata at may mahahaba kang mga pangil. Kakilakilabot ang iyong anyo. Kakilakilabot! Saan hahantong ang paglaya sa punong balete ng kakilakilabot na maligno? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Maligno sa Punong Balete. Sa isa na namang gabi ng lagay. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit
del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., at Jeneline de la Cruz. Naglapat ng tunog, Tenyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi